Mula po sa pagiging isang part-time reseller at full-time call center agent hanggang sa sumubok na pumasok sa mundo ng pagnenegosyo at bumuo ng kanyang sariling business. Aba, talaga namang inspiring ang kanyang naging kwento. Ang sikreto sa kanyang tagumpay, personal niyang ibinahagi dito sa Negosyo Tayo. Nakikita natin dito so much, talaga, ang daming magagandang mga items. Meron tayo dito for giveaways, pwede siya for events. So tell us more about on how you started the business. Side hustle siya nagsimula. I was still an employee that time sa isang BPO company. HR ako. Tapos nag-start ako reseller ng shoes for 4 pairs. Tapos basta yun, ang goal ko lang is to get additional income. Hanggang sa lumaki yung shoes, dumami, tapos nag-venture ako into accessories. And then, nung pandemic actually, medyo nag-peak yung sales kasi I offered alcohol holders na personalized. Kasi nung time na yun, walang gawa talaga, walang bumibili ng shoes because of pandemic. So, yung mga sapatero, yung tinap ko to make the accessories para pareho kaming may income. And then from that, bumili na ako ng makina, ng sewing machine para at least makagawa kami ng on our own. Tapos yun na, hanggang paikot lang talaga siya. Hindi ka ba nahirapan at first? What were your struggles and challenges along the way while building this business of yours? Sa simula, ang struggle mo talaga is yung feeling mo wala kang ini-income. Yung parang feeling ko noon, pagod na ako pero parang walang income. Siguro wag mo nang maiinip kung nagsa-startup ng negosyo kasi talagang paikot lang siya para mo mag-grow. So, Miss Melissa, fast forward to today and looking back sa naging journey natin, can we say that we're already successful in this business? Ang hirap naman ng tanong. I don't consider myself successful kasi meron pa akong, kumbaga, pinapangarap na mas gusto ko mas malaking factory, mas gusto ko marami pang tao, makapag-provide ng maraming employment. Pero looking back to kung saan ako nag-start, I'm proud to say na malayo na rin yung narating ko. Kasi because of this, I was able to purchase a car and then eventually purchase our home and then I can send my kids to school. Ano ba yung mga natutunan mo that you could, impart to our viewers na gusto rin pumasok sa pagnenegosyo? Una, kailangan magaling kang humawak ng pera. Dapat yung income mo, marunong mong itabi to save for the rainy day. Kasi minsan hindi laging winner, minsan may off-season, tapos kailangan masipag ka talaga. Kailangan mong matutong maging hands-on tsaka all around. Kasi kapag may pumalpak sa negosyo mo, ikaw din yung lalapitan ng tao mo. What do you think is the key ingredient or formula to be able to be successful in the business world? Grit, hard work, resilience, and maraming dasal. Kasi gano'n naman sa negosyo, hindi laging winner. So, marami kasing nagtatanong sa akin na paano mag-start. Ang lagi ko lang sagot, you just have to start and you just keep on pushing. Kasi minsan, paano tayo magkakaroon ng negosyo kung takot lagi tayong mag-start? Start small, but think big. Walang negosyong lumaking overnight. Lahat ay nagsisimula sa maliit. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode, mga kanegosyo, para sa iba pang business stories na ihahatid namin sa inyo. Kaya naman tara, negosyo tayo!